Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at heto na nga. Ang usap-usapan ngayon sa taong bayan. Ang administrasyong Marcos ba ay nagkaroon na ba ng silent martial law? Nagdeklara ba ng martial law without saying it? Kasi alam nyo, yung una nating pag-uusapan ay wala na. Itong si Senator Robin Padilla at iba pang 5 mga individual ay kakasuhan sa pagtakas raw ni Bato de la Rosa. Ganyan na sila ka-desperado ngayon. And alam naman po natin na si Robin Padilla ay parte po sa majority ngayon. Para hindi maka-vote itong si Robin Padilla, aarestuhin na ba itong si Robin Padilla, kakasuhan? Mamaya, pag-usapan natin yan. Panoorin natin yung balita na yan. Pangalawa ng ating pag-usapan, ang itong Bureau of Immigration, may kopya na raw ng precautionary hold departure order laban dito kay Senator Marcoleta at iba pa. Pati si Marcoleta, gusto nilang arestuhin na rin. Si Marcoleta, who is Marcoleta? Siya lang naman ang pinaka-maanghang ngayon sa majority. Alam naman nila na kapag si Marcoleta na ang nasa podium ng Senado, ay hindi nila kayang makipagdebate rito. Dahil hindi nila kaya si Marcoleta, sa tingin ko, in my own opinion, di ba? Planuhan na naman yan na arestuhin at ikulong si Marcoleta. Ganyan na ba ang laban ngayon? Kung hindi ninyo kaya ang isang tao sa demokrasyang pamamaraan, ay idadaan na lang natin sa kung anong ipapakulong natin, aarestuhin natin, gawa natin ng kasalanan. Mamaya, pag-usapan rin natin yan, itong patungkol kay Marcoleta. At last but not the least, atin pong pakikinggan itong interview ni Professor Malutikia dito po sa Billionaire News Channel, dito sa The Spokes. Kasi po, ipaniliwanag nitong si Professor Malutikia na ang Senado ngayon, hindi na po yan kung sino ang mas magaling sa batas natin. Kasi nandyan po sila para gumagawa ng batas, di ba? At magdidebate yan, yung mga senador. Hindi na po pagalingan ng batas. O kaya pagalingan na ba ng power ito? Kung sino yung mas malapit sa administrasyon, nakakalamang ka? Yan ang ating pakikinggan mamaya kay Professor Malutikia. Pero bago ang lahat guys, like and share muna dito sa ating video, no, para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo kasi grabe itong channel na ito. You will be updated sa mga pangyayari, no? Wala namang bayad, so ano na kayo? Subscribe na kayo. Heto, without further ado, ito po yung balita patungkol kay Senator Padilla. Na plano ng kasuhan si Padilla at 5 pang mga tumulong raw dito kay Senator Bato. Heto po, panoorin ninyo. For some time now, we never did touch this topic because the investigation is ongoing. Even prior ng last na press conference namin. But because we have already based our findings sa facts na nakuha ng mga investigators namin on the ground. That's why we were able to obtain the CCTV footages ng pag-alis ni Senator Bato de la Rosa together with Senator Robin. Pinag-aralan raw nila yung CCTV nung pag-alis ni Robin Padilla at ni Senator Bato. At siguro, nung pinag-aralan nila, sa tingin nila ay meron pong nilabag si Robin Padilla kaya kakasuhan nila dito. Padilla and a female security officer who is a female security officer. Kitang-kita naman po doon sa ano. Tingnan niyo yung mga walang ano diyan doon sa Senado, yung wala, yung hindi lang yung mga nagbabantay doon, dinamay pa nila. Dinamay nila. Already identified and we've sent the subpoenas already. Then backtracking that we have conducted, it was seen sa CCTV footage that we have gathered that itong, I don't know hindi ko kilala itong taong to, itong PNP nito. Pero I know ito, sumusunod na naman ito sa orders, no? Pero alam naman natin kung sino ang pinaka nag-utos niyan na hulihin si Robin Padilla. Alam natin. Kaya nga sabi ko, tama yung mga nasa comment section, silent martial law na ba? Di ba? Ganito na ba ang demokrasya ng Pilipinas? When the Senator Bato de la Rosa and company left the Senate premises, it was not a mere hitch ride. A backup vehicle was waiting outside of the Senate premises. It is a pickup. Kahit anong sabihin niyo doon sa CCTV, kasi nakita naman natin lahat yung pinakita, di ba? Walang warrant of arrest si Bato. So paano naging kasalanan yun ni Robin Padilla at sa lahat ng mga iba pang nagtambay lang doon para nakabantay sa
exit, di ba? Grabe. We have identified yung mga... Kasi sa tingin ko, pananakot na ito eh. Yung iba dyan, yung sa Senado, yung mga nagbabantay lang doon ng mga security na hinayaan si Bato na makalabas, dinamay nila. I think dinamay nila, basing sa pagkakaintindi ko ha. Kung ganun, kung kakasuhan nila yun, pananakot na. Di ba? Grabe sila makagamit ng power nila, no? The owner and the driver of that supposed vehicle. And the investigation is ongoing. There are other details, ma'am, that I cannot reveal right now because there are other people, personalities who are involved, and we will be continuing the investigation. We will be updating you as soon as our evidences are already collected. What I can only say is that we will be preparing the case for evaluation by the Department of Justice for obstruction of justice. Grabe. Sabi niyo na-identify niyo na po. Pwede bang malaman kung ito ay police officer or ano pong pwede mapagkakita na Description? description? You can see her doon sa CCTV footage nung habang I think even the press that assigned in the Senate usually sees her na kasama, and she's the one na may nakasuot ng bulletproof vest doon. She was a former AAP personnel, and yeah, but you know, the AAP hindi ko but yung background niya lang, we are asking about the background, and foreign service officer po siya dati from the AAP. Ang employment niya pumunta po sa Department of Foreign Affairs as a foreign service officer. Later on naging security officer ni NSTAF ni Senator Robin Padilla. Sir, yung tungkol naman po dun sa backup car, ilan po ang laman at identified na rin ba? At isa pa ha, hindi man dininay ni Robin Padilla na sa kanya yung sakyanan. Inamin yun ni Senator Robin because malinis ang konsensya niya. Kung bang backup car na sinasabi po ay present? Yes, the backup car is a pickup vehicle. The number of occupants is operationally I cannot reveal. But all throughout ng pag-traverse nila papunta doon sa mga destination, baka po ito. Bukod kay Senator Robin Padilla, ilan pa Pinangunahan na nila na backup raw. inirekomenda nyo sa bahan ng construction? More or less mga 6. Kasama si Senator Yes. Thank you, sir. Including the owner of the vehicle. Okay, yan po ang opisyal na statement ng ating mga authorities, no? Na kakasuhan na talaga nila si Robin Padilla. Ako, yung reaction ko dyan, ano yan, may kinaugnayan yan sa politika talaga. Very obvious. Wag na tayong magpa-drama-drama. Grabe talaga. Si Bato, nagtatago na si Bato. So meaning to say, malaki ang chance na hindi siya makaboto sa impeachment. Si Robin Padilla, kung plano nilang kakasuhan, uhulihin bago na impeachment, dalawa. Si Chis Escudero, alam naman natin, may nakabinbin na, Joel Villanueva, sino pa? Si Jinggoy Estrada, si Marcoleta, silang 6. Imagine that one. Diba? So, at kung mapapansin niyo, lahat ito, sa majority ito nanggaling. Grabe. Sa majority yan nanggaling. Ito pa ito yung patungkol kay Senator Marcoleta na plano nilang arestuhin rin si Marcoleta. Ito. May hawak ng kopya ng Precautionary Hold Departure Order ang Bureau of Immigration laban kay Senator Rodante Marcoleta, dating Kongresista Michael Defensor at 2 iba pa. Kinumpirma ito ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval sa isang mensahe. Akala mo naman na iiskapo yan si Marcoleta. Di ba? Ang daming kadramahan itong administrasyon na ito. Ayon kay Sandoval, agad nilang aabisuhan ng Sandigan Bayan oras na magtangka ang mga itong lumabas. Tingnan nyo. Sinabi na nga ni Marcoleta, hindi nyo ba narinig yung privilege speech ni Marcoleta? Na kahit I am the only one man standing, lalaban ako. Kung ito man ay, if I will endure the negativity na mangyayari sa akin, dahil ipinaglalaban ko ang katotohanan, gagawin ni Senator Marcoleta. Bilib yung taong bayan kay Senator Marcoleta sa kanyang katapangan dito eh. Walang kasalanan yung tao. Kasi hindi ninyo kaya yung pagkagaling nitong si Marcoleta magdebate sa 'di ba? I'm talking about in general Hindi lang doon sa argumento nila doon sa latest nilang pinag-awayan doon yung nag-walk out yung minority. Sa lahat ng bagay. Isa dyan, si Senator Ping Lacson.
Hindi na kinaya ni Senator Ping Lacson ang galing ni Marcoleta. Hindi siya makakalusot eh. Ang dami kasing kapalpakan ni Senator Ping Lacson na na-emphasize, na binabanggit ni Senator Marcoleta. Hindi na matanggap. Kasi ang problema nitong si Lacson na ito, kahit patungo tayo sa katotohanan ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee, hindi mo ginagawa na alam mong gagawin mo sana. E di syempre, ibubuking at ibibuking ka ni Senator Marcoleta dyan. Halata man na ika nga ng taong bayan na meron kang pinagtakpan, Ping Lacson. Instead na i-defend mo ang debating niyan, bakit ayaw mong ipatawag si Martin Romualdez? Bakit hanggang ngayon hindi ka papayag na kahit teleconference itong si Zaldico makapagsali doon sa hearing? Na I think sa naalala ko, nabanggit yun ng lawyer ni Zaldico na okay sila doon. Eh bakit hindi? Ayaw ba natin ng solusyon? Ayaw ba natin ng sagot sa the biggest na maanumalyang flood control scandal? Tapos kayo-kayo dyan ang nag-aaway? Instead na mag-focus tayo dito kung sino ang mananagot, yung mga nag-i-investigate na siguro ang nag-aaway. Di ba? Itong si Ping Lacson, ang focus niya to disarm itong si Senator Marcoleta. Yan ba ang gusto ng taong bayan? Hindi. Ang gusto ng taong bayan, mapatawag ang sino mang mastermind sa flood control. Bakit hindi nyo magawa-gawa yan? Bansa. Inisyuhan ng PHDO ng Sandigan Bayan sina Senator Marcoleta dahil sa mga kasong plunder, indirect bribe, inisyuhan na ng kopya ng precautionary hold departure order. Ay nako, ewan ko na lang. at paglabag sa Presidential Decree number 46. Look at what happened ni dating Congressman Mike Defensor. Kinasuhan rin nila. Lahat ng mga nag-iingay ngayon sa kabalastugan ng ginagawa ng administrasyon, especially if you are impluwensyang tao na malalaki na mga politicians na nag-iingay, kakasuhan ka. Hindi ko nga alam, pati itong si Chavit Singson, alam nyo naman na itong si Manong Chavit, maingay rin ito. Baka kakasuhan rin ito. Grabe sila ngayon. Kaya sabi ko, wala na talaga. Medyo, they are not for the Filipino people na. This is madness between away sa politika. Ito, panoorin natin itong insights, opinion ni Professor Malutikia sa kanyang interview sa The Spokes sa Bilyonaryo. Okay, ito po, panoorin natin. To go kasi ang session. Follow the And the spokes is back with a big question on the Eto na. recent Senate Flix drama. Is this still about the law or is it about power? Good morning, Ms. Malu. Joining us, yes, is the political analyst and Good morning, strategist, Relly. Professor Malutiki. Good morning, Relly. Good morning, Trixie. And good morning to your listeners and viewers. The minority walked as if we didn't notice. The minority walked out of the session hall last Tuesday. What do you think? I don't relish seeing a group of legislators walking out. Really? The tradition has always been, there was a time the minority was just JPE and Erap Estrada, and they, fought it out, Yes, stayed on the floor and debated. Ito yung pinag-usapan ang tama ba yung pag-walk out ng mga minority. Okay? Ito naman yung comment ni Mama Lu. Walking out is not healthy for a democracy. Correct. Walking out on a procedural question is really, sabi ko nga, para Kasi nagdidebate pa yun, nag-walk out na kayo, di ba? Kasi hindi nila kinaya. mga bata, no, na hindi nyo nagustuhan yung the way the debate was going on. Correct. You just decided, and on cue, they just decided, you saw Yes, Senator yeah. Subiri telling everyone, let's move. And this is not good because the debate was essentially a motion by Marcoleta on whether remote, the use of online tools can be used. But there was not yet a debate. Yes. It was just it was just breaking the house so that they can vote whether there should be a debate on the motion. Correct. So, I really didn't understand what happened. I think, Prof, that is exactly the point, no, why they walked out. Kasi nga, ang sinasabi nila, parang wala nang debate, na dapat may debate, and they wanted to divide the House right away. No? Parang in a way, minamadali kasi nila yung proceeding. And that's the reason why I think they got frustrated. And in their defense, they're saying that they're trying to uphold
uphold the integrity of the Senate. No, that's not upholding the integrity. That's putting down the institution by Correct. itself by walking out, At saka yung procedural doon, they were debating on the procedure of whether they should vote. Or it should go back to committee. Oo, kasi ang ginagawa nila before was to file resolutions. In the Yes, case of Trillanes and De Lima, they filed resolutions and then they put it on the floor. Ito, ang ginawa ni Senator Marcoleta was to amend the rules. Yes. Kasi if you will not amend the rules, every time there is an issue, you will have to go pass a resolution. Yes. Mas kwan pa yun, mas partisan. Kasi kung titingnan mo sino ang nag-file ng kay Trillanes, sino ang nag-file kay De Lima, mga kakampi. Ang akin lang, talagang rule naman yung pag hindi kayo nag-agree, Pagdebatihan. you break the house Yes. by voting. And that's the only way deliberative body can make decisions. If there is no agreement, if there is no unanimity, then we break the house and vote accordingly. That's Mabait pa democracy. nga kasi naandun pa si Senator Soto representing the minority and the 13. Yes. So technically, if the majority wanted to railroad, as the minority is claiming, they could have voted. Yes. 'Di ba? Pero ang sinabi ni Senate President Cayetano, we will move the discussion of this on Monday. Monday ba? Yes, Or Monday at 5 Monday p.m. at 5 p.m. So, kitang-kita mo na walang railroading, and there were 3 adjectives that were used that were really foul. Yung kay Senator Pangilinan, kay Senator Lacson, Correct. at saka kay Senator Soto. may tulpo pa. May tulpo pa. Pero yun off the field kasi hindi naman We were talking about the remote participation yet. Yeah, So oo. medyo out of place siya. Basic lang, papayag ba tayo mag-amend ng rules na ang pag-uusapan ay tungkol doon sa remote participation? Yes or no? And then pag nanalo si yes, edi i-lay down yung motion na paano ang paraan. Correct. Yan, pag-uusapan, considered ba siyang present, considered ba siyang absent kasi wala dito. Paano? Kasi material yon, especially sa impeachment. Hindi material dahil si Senator Bato. Linagyan na lang nila ng linya. That's why, medyo, if you're looking at how do you restore confidence in the Senate, that is not the way to do it. Yun. Pero ano pong opinion nyo dun sa proposal ni Senator Marcoleta about allowing the participation remotely? That, alam mo, really, yung, that should be given to all, not to those who have problems. That is why the motion to amend the rules is really on point. Yes. Because it's for everyone. It's not for specific. Pag tinignan mo yung resolution ni De Lima at ni Trillanes, specific yun sa kanila. So what Marcoleta was doing was amending the rules for everyone. Do I agree with... And regardless of the issue, Regardless right? of the issue, regardless of the personality, am I for it? Certainly. Because these days, it doesn't happen only here in the Philippines. In the US, remote participation is allowed. And in fact, remote participation has even an impact on quorum call. Yes, Sa US, hindi na kailangan physically nandun ka. Kahit nasa opisina ka, meron silang thumb card na nagpapakita na present ako, nandito ako sa Capitol. premises, yes, Oo. So, we should disabuse ourselves from viewing it as really particularly to one person, but more of the institution. Pero kasi, Attorney Trix, ang isang argument narinig ko si Senator Erwin Tulfo, di ba? Sinasabi niya na unfair naman sa amin na pumapasok araw-araw, tapos yung iba magpa-participate online lang, hindi na COVID. Kasi in the past, kasi COVID, that's why they were doing online platforms. But if I That's the remember argument. correctly, the proposal of Senator Marcoleta was with justifiable reason. So, yun ang pwede nilang pagdebatihan. Mag-determine sila anong standards ng justifiable reason. Pero open siya. Kaya nga rules pa muna yung pinag-uusapan Rules, eh, no? oo, Hindi pa oo. yung if they will allow it or not. But Yes. let's settle the first the rules. At saka nakita mo, kunyari yung exchange between Senator Pangilinan and Senator Pro Tem Aligarda. Ang hugot, ang lalim, ang layo, 2004. Yes. So when you say do not curtail, ano ba ito, railroading, ano ba ito, nagmamadali kayo. Paano nagmamadali? Yung amendment mangyayari towards the end. Mag-sinidya sila ng June 4 eh. So hindi immediate ang application nun. Secondly, yung sinasabi nilang during COVID, alam mo, ang dami nating natutunan nung COVID na hindi natin ina-apply. In learnings, kunyari, itong crisis natin sa Middle East, siyempre may epekto sa elektrisidad, may epekto sa gasolina. So pwede kang what do you call this, off-site, tuloy rin ang klase. Yes. Off-site, ginagawa nga ng gobyerno. Off-site, reneduce ang workday sa 4. Pag importante ka, you should be online. But that is the trend. So yung off-site working, off-site learning are really the inroads and learnings from COVID. Besides, if the senators are not present,
then the people who voted for them aren't getting the bang for their buck. Diba? Sayang, you voted for them to represent us. Kung di sila pa-participate, pwede naman online, di sayang lang taxpayers' money natin. Di ba sa committee hearing, nakita natin, inaalaw na yung mga Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman